Yung lahat. Mali po ang pupay. Ano ka, umuwi ka lang. Tama po ba murahin ang San po, Papa? Turo niyo po sa amin ang tama. Mali po mambastos ng babae. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Sa dinami-dami ng mga naging presidente na dito sa ating minamahal na Pilipinas, yung nakaraang presidente, yung ating 16th president na si Digong Duterte, ay napakaraming nangyari sa Pilipinas na first time. Maraming mga nangyari dito na hindi nangyari noong mga nakaraang panahon na iba ang nakaupong presidente. Kaya nga sinasabi ko, ang daming first time na nangyari noong panahon na si Digong Duterte ang presidente. Ano-ano ito? Unang-una, first time na ang dami-daming mga Pilipino ang pumapalakpak, hinahangaan, naghihiyawan, tuwang-tuwa sa mga pagmumura nitong si Digong Duterte. Tuwang-tuwa sa pagmumura nitong si Digong Duterte sa Santo Papa. Tuwang-tuwa yung mga maraming Pilipino na tinatawag nating mga DDS nung tawaging stupid God ang Diyos nitong si Digong Duterte. Yan po yung sinasabi kong napakaraming first time. Lahat ng kilos na ginawa nitong si Digong Duterte ay pinapalakpakan at tuwang-tuwa ang mga maraming Pilipino, particularly yung mga tagahanga niyang DDS. At ang isa nga sa pinaka nakakasuklam na nangyari dyan sa Davao City noong August 15, 1989, nung mayor pa itong si Digong Duterte, ay nung nagkaroon ng hostage taking diyan sa isang kulungan sa Davao City. At ang isa sa mga naging biktima diyan ay yung si Jacqueline Hamil na pinilahan na ito ng mga preso at pinatay. At ito'y ginawang katawa-tawa, ginawang joke nitong si Rodrigo Duterte na ikinagalit ng halos buong mundo na nakarinig ng balitang ito. Mayor pa si Rodrigo Duterte ng time na yan at yung mga taong nakapaligid sa kanya ng time na yun ay nagtawa na nagpalakpakan na talaga namang hindi katanggap-tanggap. Sabi na fake nila yung lahat ng babae. So yung unang gaswalte, kasi nag-retreat sila, naiwan yung ginawa nilang cover. Ang isa doon yung lay minister na Australiana. Ito problema na ito. Ay, ang Australian embassy, sige na tawag eh. Paglabas, binalot. Tinignan ko yung muka. Tangina parang parang artista sa Amerika na maganda. Tangina, kasayang nito. Ang napasok sa isip ko, pinagpilahan nila lang doon. No, nagalit ako. Kasi, oo, isa rin yun. Pero, napakaganda. Dapat, ang mayor muna ang mauna. Say, pinakita talaga natin yung Pugo story. Alam nyo, nagpalakpakan, tuwang-tuwa ang mga taong naando doon sa site na yon. So, ang sinasabi ko, kakaiba ang kinikilos ng mga tao. Kakaiba ang kinikilos ng mga tagahanga niya na kahit na kabastusan, kawalang hiyaan, pinapalakpakan at tuwang-tuwa ang mga tao na to. Hindi naman po lahat. Dahil hindi naman tayo lahat tagahanga ni Duterte. Ganon din itong nangyayari ngayon kay Sara Duterte. Marami pa rin siyang mga followers, mga fanatics na yung kanyang mga hinaharap na kaso, ipinaglalaban nitong mga DDS na to. Galit na galit itong mga DDS na itong si Sara Duterte ay may hinaharap na kaso. Ito nga yung kanyang impeachment case. At first time din na dito sa ating bansa makakakita ka ng ganitong klaseng vice president at ganitong klaseng pagsuporta ng mga senador. Naharap sa napakadaming kaso at hindi maliliit na kaso
Malalaking kaso ng pagnanakaw, unexplained wealth, pagbabanta ng buhay, pinagtatanggol ng mga senador. First time na naman ito sa ating bansa na mga matataas na posisyon dito sa gobyerno, ipinagtatanggol ang isang tao na naharap sa napakaraming malalaking kaso. Yan po ang hindi natin maintindihan. Bumaba na ba talaga ang morality? Bumaba na ba ang moralidad ng mga Pilipino? Or i-rephrase ko, bumaba na ba ang moralidad ng ibang mga Pilipino na tagahanga, mga fanatic nitong mga Duterte? Yan po ang hindi ko maintindihan. Sa dami ng violence at yung mga kabastusan na pinakita sa atin ng mag-amang ito, siguro hindi nyo ako masisisi kung iisipin ko na itong mga nangyayaring krimen ngayon na na-involve ang mga kabataan, hindi nyo ako siguro masisisi kung sasabihin kong ang mag-amang ito ay naka-influensya sa mga violence na ginagawa ng mga kabataang ito. Wala silang nakuhang magandang aral sa mag-amang ito kundi puro kabastusan at karahasan. At wala silang pakundangan na ginagawa ito sa harap ng telebisyon, sa harap ng media, na alam nilang pati mga bata ay napapanood sila. Meron naman po tayo mga presidente nung nakaraan na hindi ganun katataas ang mga pinag-aralan. Itong mag-ama na to, itong si Digong Duterte at itong si Sara Duterte ay mga abogado. Pero ang kanilang mga pananalita, ang kanilang mga ikinikilos ay parang mga hindi abogado, parang hindi matataas ang pinag-aralan. At ang masakit nga dito, ang daming mga tao na kung tawagin natin nga ngayon ay mga DDS ang sumusuporta dito sa mga ginagawa nilang hindi kaaya-aya. Lalong-lalo na nung panahon nga ni Duterte na kung saan kabi-kabila ang pagmumura, kabi-kabilang pambabastos, mga pananalita na hindi maganda, pagbabanta ng buhay, at yung paghalik sa mga babae. Sa harap ng media, sa harap ng napakaraming tao, pinapalakpakan po ng maraming tao na naando doon at mga audience niya. Yung mga tagahanga niya, mga followers niya. Yan po ang sinasabi ko, mga nangyaring first time dito sa ating bansa. Ang daming mga presidente nga, na gaya ng sinasabi ko, na hindi naman ganun katataas ang pinag-aralan. Pero hindi tayo nakakita ng ganitong kabastos na presidente. Hindi tayo nakakita ng ganito kawalang hiya magsalita. At ganito karami ang hinaharap na kaso ng pagpatay. Pero napapaniwala tayo for a while. Nitong mag-ama na to na simple ang mga buhay nila. Mahihirap lang sila kumakain sa karinderya, nakatsinelas, ordinaryong damit. Pero lumalabas ngayon. Ang laki-laki ng mga tinatagong yaman ng mga ito. Na ito na nga ang haharapin ni Sara Duterte sa kaso niya sa impeachment. Ang dami na pong mga lumalabas na mga ebidensya. Matagal na tinatrabaho ni former Senator Sonny Trillanes ang mga ebidensya na yan na hinahawakan niya. At itong impeachment case na to, ito na yung pagkakataon para lumabas yan. At sinasabi ko nga, ang nakakapagtaka rito, maraming mga matataas na opisyal, mga senador, in full support of Sara Duterte. Ang dami mga abogado, mga retired generals, hindi tumitigil sa kanilang effort na destabilize ang gobyerno dahil ayaw nilang matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi tumitigil ang mga ito. Pati itong si Mike Defensor, kung sino-sino ang nilalabas ng mga tao para mag-witness, para sabihin na may malaking korupsyon na dapat ito ang hinaharap ng gobyerno at hindi itong impeachment trial ni Sara Duterte. Suportado ito ng mga retired generals. Yung kanilang effort na pabagsakin ang presidency ni PBBM. Ngayon lang po nangyari ito. Na ganito kawalang hiya ang nakikita natin, ganito kalalaking kaso ang nakikita natin sa mga government official, and yet,
malalaking tao din ang sumusuporta sa kanila para hindi matuloy ang trial. First time po ito na nangyayari sa Pilipinas. Kakaiba talaga ang pinakita nitong Digong Duterte. Kakaiba talaga ang pinapakita nitong Sara Duterte. Sumobra po ang pagiging arrogante nila. Sumobra ang kanilang pagiging entitled. Ang feeling nila, dahil nga siguro sa sobrang laki ng kayamanan nila, para bang exempted na sila sa mga ginawa nilang kawalang hiyaan. Parang exempted na sila sa batas. Kahit ano ang gawin nila, pwede at hindi sila pwedeng managot sa batas. Sa sobrang feeling of entitlement, sobrang feeling na very powerful sila at napakayaman nila, ang pakiramdam nila exempted na sila sa batas. Ang pakiramdam nila, mas mataas na sila sa batas. At yan po ang sinusundan ngayon ng mga tagahanga nila, ang mga supporter nila ng mga senador, mga government officials, pati yung mga hindi na opisyal ng gobyerno ngayon, marami pa rin silang taga-sunod, mga tagahanga at mga sumusuporta sa kanila. Yun nga binabanggit ko ng mga former generals, mga retired generals, itong sila Mike Defensor, pati itong mga senador na walang katigil-tigil na pagsuporta sa kanila at ganun na lang ang paghanga sa kanila. Gaya nitong si Robin Padilla, itong sila Amy Marcos, sila Marcoleta. Yan po ang hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito ang mga taong ito. Hindi nila iniisip, hindi nila alintana ang mga pagkakamaling nagawa ng mga taong hinahangaan nila. Dahil ba ito sa mga haharapin nilang kaso in the future? Dahil ba sila mismo ay may mga problemang haharapin? Kaya nila ginagawa ang pagsuporta na to? Dahil alam nila na pag itong si Sara Duterte ang naging presidente, hindi matanggal ito or hindi ito makonvict dito sa kanyang impeachment case at maging presidente sa 2028. Ito na lang ba ang inaasahan nilang magsasalba sa kanila? Magsasalba sa kanilang mga political career at magsasalba sa kanila sa pagkakakulong. Hindi na nila inisip ang future generation, ang henerasyon ng mga kabataan. Ang mga kabataan na nakakarinig at nakakakita ng mga kamalian na ginagawa nila na parang ito ay tama. Kaya kung hindi ito makukorek, ay walang patutunguhan ng ating bansa. Walang patutunguhan ang mga kabataan kung hindi papunta rin sa paggawa ng krimen. Dahil ito ay nakikita nila sa mga matatanda, ang tingin nila ito ay tama. Gaya ni Marcoleta, meron din siyang plunder case. Itong sila Chis Escudero na obvious na pagiging supporter ni Sara Duterte. Itong si Joel Villanueva. Itong si Jinggoy na nakakulong na. Puro mga non-bailable offense ang kanilang haharapin at hinaharap na. Kaya ba ganito na lang ang pagsuporta nila kay Sara Duterte? Hopefully, itong sila Joel Villanueva at itong sila Chis Escudero ay magbago ang pag-iisip. At kung magkakaroon sila ng pagkakataon na bumoto sa pag-convict dito kay Sara Duterte, sana ay makitaan natin sila na pagiging statesman. Kahit na sila ay naharap sa mga kaso na non-bailable. Kaso na plunder na dapat nilang harapin. Dahil kung hindi naman sila guilty, the more na dapat nilang harapin yan. At patunayan nila sa korte na hindi sila guilty. Patunayan nila na wala silang ginawang pagnanakaw sa gobyerno. Ngayon, malapit nang mag-umpisa ang trial nitong si Sara Duterte at sana, gaya nga na sinasabi natin, kung makukulong man ang ibang mga senador na gaya ni Marcoleta, Chis Escudero at Joel Villanueva, ang isa pang may problema dyan ay si Senator Bongo. Kung itong mga taong ito ay mawawala sa Senado, ang malaking katanungan dyan, ano po ang pagbabasihang boto? Ano ang magiging threshold ng botohan diyan sa Senado kung si Sara Duterte ay magiging guilty or not guilty? Sana naman, magkaroon ng bagong ruling ang Senado at kung sinong mga senador ang makapag-function physically
diyan sa Senado bilang senator judges, sana sa kanila rin manggaling yung threshold na pagboto kung itong si Sara Duterte ay guilty or not guilty. Dahil sa tingin ko useless naman na bibilangin mo pa rin ang members ng Senado bilang 24 kung marami dyan ay nakakulong na. Yan po ang aking personal na opinion. Ito nga si PBBM ay pang-17 presidente na. Yung nakaraang presidente, si Digong Duterte, dyan po tayo nakakita ng mga pangyayaring first time na nakita natin sa Pilipinas. At dinadala pa rin itong si Sara Duterte ang image, yung namana niyang ugali ng kanyang ama na si Digong Duterte. Na hanggang ngayon, itong si Sara Duterte ay hindi mo makikita ng remorse. Pinaglalaban niya na itong nangyayari sa kanya ay isang pamumulitika lang. Sinasabi niyang wala siyang ginawang pagnanakaw, wala siyang ginagawang kasalanan. Itong nangyayari sa kanya ay puro pamumulitika lang. At first time tayo nakakita ng ganito ka-arroganteng vice-presidente. Na sana naman, in the end, ay maparusahan ito at wag nang muli pang makabalik sa public service dahil hindi talaga sila nararapat sa public service. Dahil ang iniisip lang nila yung mga sarili nila. At sana naman habang may panahon pa, itama natin ito. Huwag nating pabayaang maimpluwensyahan ng kasamaan ang ating mga kabataan. Huwag nating hayaang masira ng tuluyan ang moralidad at kinabukasan ng mga kabataan. Ang mga nagkasala, lahat ng yan, kahit na sino pa sila, dapat silang makulong at dapat makasuhan at mapatawan ng tamang kaparusahan. Kaya itong mga DDS, itong mga sobrang humanga dito kay Sara Duterte, sobrang humanga kay Digong Duterte, mag-isip-isip kayo. Hindi na po normal ang mga ginagawa nyo, hindi normal yung mga pinagsasasabi nyo, hindi na po normal ang mga kinikilos nyo. Lalong hindi yan normal bilang isang Pilipino. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. I-share na rin po natin para marami makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli.